So good day sa inyo mga paps. Meron na naman tayo ditong customer na mag-upgrade Euro Icon 110. So ito siya, dito na siya shop. Babaklasin na natin to kasi magpapa-repaint si customer. So ayan, una ko munang tinanggal mga paps yung tambucho niya. Tapos sunod ko na itatanggal dito is yung sa rear mags niya, yung 24mm na nut dyan mga paps. So sa pagtatanggal niya, kung wala kayong impact wrench, is higpitan nyo lang yung rear brake, tapos gamit kayo ng socket 24mm, matatanggal niyo yung nut dyan. So dito nahirapan ako magtanggal kasi nag-stack up na yung mags niya. Kailangan ko pupukin ng kahoy yung mags niya. So natapos ko na, natanggal ko na rin. Kaya dito naman ako sa front mags. Sa lahat ng mga tornilyo dito mahihigpit kasi bago pa, hindi pa siya nababaklas. Kaya gamit ko talaga dito mga paps is socket wrench, kasi kung mga open wrench, close wrench, mahirap mabilog yung mga nut. So natanggal ko na rin mga paps. Okay na, niligpit ko na yun ng mga kalat. So dito na siya. Itong gulong is tatanggalin natin ng hangin, tsaka tatanggalin natin itong disc plate niya. So may 5 nut dito, 10mm. Make sure na may socket wrench kayo para makuha nyo yung nut. Naka-thread lock to mga paps, kaya may fit. So dito pala sa brake shoe niya, ito yung na, meron na siyang mga kalawang, kaya linagyan ko ng grasa para sa pagsalpak pakatapos is hindi ka na mahirapan. So ito yung stock shock niya mga paps. So tatanggalin din natin yan. So dito pala ako, pag nagliliya ako ng mga parts is wet sanding mga paps. Mas maganda kapag wet sanding, kasi iwas na sa sa mga parts na tumitilapon or kaya mas okay kung wet sanding, kasi direkta yung dumi mapupunta na sa tubig. So mabilis lang to mga paps maliha, kasi siya matte finish yung gold dito sa stock ng Icon. Parang Honda Beat, parang siya bagang wrap yung texture ng mags yan. Kaya basic lang maliha yon. Konting lang 600 or 800 grit, kaya na yun maliha. So sa pagtatanggal ng rear shock mga paps, tanggalin nyo lahat ng dito sa likod, tapos dito sa ilalim ng tangke nandito yung nut niya. So kailangan nyo dito ng T-wrench or socket wrench, basta 10mm. 5 nut dyan mga paps para matanggal yan. So natanggal na natin dito. Itong nut nito is 12mm. Gamit lang kayo ng 12mm or 14, nakalimutan ko na. Matatanggal nyo na yan. Hindi na matatama yung yung gamit dito. Tingnan nyo, may space pa naman siya para maluwagan nyo or mahigpitan. So natanggal na natin mga paps. 12mm din yung nut dun sa baba. So ito na yung stock niya. Hugasan din natin kasi syempre mahirap yung kung punas-punas lang. Hugasan at lihain din, wet sanding din mga paps. So binilad ko na sa araw mga paps. Ito na, nakabilad na siya. Patutuyuin natin. Day 1 pa lang to mga paps. So ito na yung motor. Nakagaray lang dito sa gilid ng shop ko. So after 2 to 3 hours is tuyong-tuyo na. Nalagay ko na yung bara. Isang box to ng bara mga paps magkabila ang kasyang-kasya na sa 14 inch na mags. Dun sa kabila is another box din. So ito muna yung inuna ko kasi wala pa akong wala akong baraha. Isang box lang. Kaya ito nalagay ko na. Inipit ko sa pagitan ng mags tsaka gulong. Tapos mag-i-spray na tayo dito ng primer. Gamit ko pala dito mga paps is Bossni. Subok ko na to kasi mabilis tong matuyo, tsaka maganda yung texture na. Basta step by step gawin nyo yung tamang proseso ng pagpipintura, kasi kahit mura or mahal yan, hindi epektibo, hindi magiging magandang kinalabasan kung hindi nyo naman nasunod or naliha yung mga parts na tamang proseso sa pagpipintura. So napintura ako dito ng mga primer mga paps. So sa pag-primer ko pala dito mga paps is parang pag nag-i-spray ka is paputol-putol, hindi yung diretso. Tapos sabay alog
para hindi tumulo, para hindi siya para maalapat siya talaga. So ayan, naka 3 coats ako dito mga paps. So ibig sabihin 3 patong ako ng primer dito. So sa primer pa lang parang goods na eh. Tapos lagyan mo lang to ng clear coat, okay na to eh. O ito yung so far maganda naman yung gawa natin mga paps. Tinakpan ko lang yung mga kailangan takpan dyan. Gamit lang kayo ng dyaryo or tape. So okay na mga gawa natin mga paps. Wala naman siyang mga bubbles. Make sure nya pag lalagay na kayo ng base coat is yung primer is napuno talaga niya lahat, yung na-cover niya lahat yung gold na dati na kulay niya, para goods na yung ating So ito na yung maganda, diba mga paps? So, napakalinis niyan tingnan. 5 minutes tuyo ng pintura dito. Sinabay ko na rin tong disc plate, tsaka linagyan ko lang ng mga tape tsaka dyaryo, tsaka yung shock ganun din, sa loob linagyan ko ng mga tape. So gamit naman tayo dito ng white, is first coat naman to ng white sa ating rear mags. So ganun pa rin sa pagpipintura mga paps, paputol-putol, isang pindot, isang daanan, tapos pindot ulit, pag ganun lang, tsaka sabay halo, para yung pintura kumalat, hindi yung sa isang isang position lang or So ayan, nag-spray natin tayo mga paps. So bawat spray natin dito mga paps is 3 coats palagi. Tsaka ang pagpintura ko dito is 1.5 can boss ni sa isang mags, para solid talaga. Tapos isang primer lang kada mags. So dito naman white yung pinintura ko dito mga paps sa display tsaka rear shock, kasi lalagyan ko dito ng red para maging bright siya. So ito yung ginagamit natin mga paps, boss ni na signal red. Okay naman to basta yung base coat mo is white. Napaka tingkad ng kulay niya mga paps pag nasa init, parang binili mo lang ng bagong shock. Tapos lalagyan pa natin, wala pa yung top coat, mas kikinang palalo yan. So tingnan yan mga paps, di ba? Solid. Basta tamang proseso lang sa pagpipintura, ma-achieve nyo yan. So ito, wala pang tong top coat mga paps. Dito ko lang nilagay sa upuan namin para sa pag natuyo ng mga paps, make sure na pagtanggal nyo dyan ng mga dumi is tissue or cotton buds, huwag kamay. So dito ini-spray na natin tong red naman yung ginagamit natin mga paps dito. So sa pagpipintura niyan mga paps, same procedure din. So ito naman yung rear mags is mag-ano tayo ng top coat. So dito ako nag-top coat mga paps, kasi para iwas alikabok dun sa labas ng shop ko, kasi highway to eh. Tsaka wala namang epekto to dito sa mga nakaparadang motor ko, kasi top coat lang naman to. So nagki-clear coat na tayo dito mga paps. Ganun pa rin, 3 coats din yung lalagyan natin dito mga paps, para solid yung kapal. Tsaka isang araw ang pagpapatuyo niyan mga paps, para hindi mabakat pag hinawakan nyo, hindi maiwan yung nyo, fingerprint dyan, kasi hindi pa matagal matuyo yung So may pahabol ako, may naisip ako. So itong visor tsaka yung front cowling nya is yung black, gagawin kong white para mas bagay na rin. So tinatanggalan natin yung buong headlight cowling nya. So ito nga na mga paps, natanggalan natin. Lilihain din natin to syempre. So ito na yung natin final results. Ko na rin to, na top coat ko na rin. So ito na nga, tamang patuyo lang dito sa shop. So ito, na top coat na natin yan mga paps. Makapal na ang top coat nyan, is good to go na. Mahalata mo naman na makapal kasi solid yung pintura. So ito na, nailihan na natin mga paps. So ibibilad na natin to. Mga maninipis lang na pintura to, kaya kahit 800 grit, 600 kayang-kaya na yun So nagtatanggal lang tayo dito ng sticker mga paps. So day 2 na to mga paps pala. Ito naman yung day 2 para naman sa isang mag, sa front mag. So ito na yun, na
primer ko na yan mga paps, na primer ko na rin yung front mags. So sa primer pa lang mga paps, di ba? Ang ganda na. Basta maganda yung pagkakalian yung mga paps, pagkakalapat ng pintura. So ito, na-applyan ko lang ng white to mga paps, na front cowling nya. Tsaka itong speedometer cover, kasabay na yung visor. So bilad na natin dito sa araw, sabit ko lang dito sa bubong ng shop. So ito na nga is, ito yung rear mags mga paps, ito yung tuyo na yan. So day 3 na ito mga paps, pinabomba ko na dun sa vulcanizing shop kasi wala dito yung compressor. So dito gamit kayo ng socket wrench mga paps sa 10mm sa paglalagay ng disc, para hindi magasgas yung pintura kung open yung gagamitin yung tools. So ito na nga mga paps, okay na, nalagay na natin. Bagay naman yung red sa white. So ito yung mga paps na napintura ko, diba? Parang stock lang, natanggal ko na yung mga tape niyan sa ilalim. So ayan na nga, nabuo na natin after ilang oras. So magtatanggal ako dito ng mga naiwang pangdikit dun sa sticker. So gamit lang kayo ng sabon, rub lang kayo ng rub. Parang kayo nag-grinding. Parang kayo yung tawag na nagbabapping, yung pala mga paps. So yun lang. Okay na, good to go na to mga paps. So may pahab lang ako dito. Ito pala yung una niya mga paps. So, diba? Parang luma yung yung looks niya. Kasi meron pa siyang decals, tapos naka matte gold pa siya. Kaya ngayon, ito na. Mas naging nabuhay yung kulay niya mga paps. Nawala yung mga sticker, naging premium looking lang siya. Clean look kumbaga. Napakaangas, diba? Simpleng-simple lang, walang mga mahaling parts na nakalagay. Basta tamang lang talaga. So tinatanggal ko na dito, gamit ko lang yung basaan. Tapos sabon na ginagamit sa paglaba. So paikot-ikot lang para matanggal yung mga naiwang dikit. So ito na nga mga paps, okay na siya. Napakaganda naman, di ba? Angas ng tingnan. Tsaka dito hindi ko pa yung na-lowered na sa front shock niya mga paps. Ilo-lowered ko yun na front shock niya. So tingnan nyo yung red, bumagay din sa tail light niya na red. Tsaka reflector, di ba? Napakaangas, lalo pa kung naka-pipe to. Parang Malaysian na Indonesian. Tosca green ang kulay nito eh. Yung stock kulay niya. So ayan, naisip ko na lowered na natin yung yung front shock niya ng 1 inch lang mga paps. So di ba parang powder coat na yan, no? Ganda. Napaka elegant niyang tingnan. Saka napaka simple. Clean look na talaga. So ayan, nilowered ko na mga paps. Kahit hindi nyo natanggalin yung gulong, makukuha nyo naman dito yung 14mm na nut. So tanggalin nyo na, unahin nyo yung sa baba tsaka sa taas. Tapos syempre pag nilowered nyo na yan, isang tornilyo lang sa baba ang magagamit nyo dyan. So nalowered na natin mga paps. Okay naman, wala naman side sa front fender. Goods na goods naman siya. Napakaganda ng tingnan niya kasi parang na talaga, parang endo na. Lowered yung sa harap. So sakto lang yung bounce ng shock niya mga paps kasi bago pa. Hindi man natukod, hindi man na So maraming salamat sa inyo mga paps. Sana may natutunan kayo, nagustuhan nyo itong video. So watch nyo lang itong ko. Let's try. So maraming salamat pala sa inyo mga paps sa pagsusuporta. Basic lang to, i-share ko lang mga kalaman ko. Sana may natutunan kayo sa mga tutorial natin dito.